Tumingin ka ba sa salamin bago ka humarap sa akin ngayon? Sa tingin mo ba, ang isang tulad mo ay nababagay pa sa isang lalaking malapit ng maging isang mataas na tagapamahala sa pinakamalaking kumpanya sa bansa? Ang makasalitang iyon ay parang malaking bato na ibinagsak sa dibdib ni Ligaya, kasabay ng malamig at nakakapasong boses ng kanyang asawang si Mateo, isang makapal na kayumangging sobre ang padarag na inihagis sa ibabaw ng lumang mesa. Hindi pa man nakakapagpunas ng basang kamay si Ligaya mula sa pahuhugas ng mga mantikaing pinggan, tila nanigas ang buong katawan niya sa kinatatayuan. Ang amoy ng ginigisang bawang at sibuyas na kumapit sa kanyang kupas na duster ay tila biglang naging amoy ng pagkatalo. Tiningnan siya ni Mateo mula ulo hanggang paa, puno ng pandidiri ang mamata. Pinagmasdan nito ang magulong buho ni Ligaya, ang tiyan nitong hindi na naibalik ang hugis pagkatapos manganak at ang balat nitong nasunog sa araw dahil sa araw-araw na paglalako na ulam sa palengke. 8 taon ng kanyang kabataan ang ibinigay niya sa lalaking ito. Mula nung 27 taong gulang pa lamang si Mateo at walang mapasukang trabaho, si Ligaya ang bumuhay sa kanila. Gumijizing siya ng alas 3 ng madaling araw para mamili ng mga gulay sa Divisoria. Magapon na nakatayo sa mainit na karinderya sa Quiapo at nahuhugas ng mapinakainan ng ibang tao para lang. May pambayad sa mga aklat at pagsasanay ni Mateo. Naniwala siya sa pangako nito nung sila ay kinasal na kapag nakapasok ito sa isang sikat na kumpanya sa Makati, hindi na siya maghihirap. Papayungan siya nito at ahahon sila sa hirap. Ngunit ngayong narating na ni Mateo ang tuktok, ang ginawa nito ay sipain pababa ang hagdan na tinungtungan niya. Bakit mo ginagawa ito sa akin, Mateo? Nanginginig ang boses na tanong ni Ligaya habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadya sa kanyang mga mata. Wala ba akong kwenta sa'yo pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko? Isang malakas na halakak na punong ng uyam ang pinakawalan ni Mateo. Isinakripisyo. Ginusto mo iyon. Wala akong hawak na patalim para pilitin kang magluto at magpakapagod. At huwag mo isumbat sa akin ang 8 taon na iyon dahil hindi ko hahayang itali ng isang nakakadiring asawang katulad mo ang maganda kong kinabukasan. Pirmahan mo na ang mga papeles para sa pagpapawalang bisang ating kasal. Ayaw na kitang makita. Hindi na hinintay ni Mateo ang sagot ni Ligaya. Tumalikod ito at padabog na isinara ang pinto ng kanilang maliit na inupahang silid. Iniwan si Ligaya na tuluyang napaluhod sa malamig na semento, hawak ang napapeles na tatapos sa kanyang pangarap na buong pamilya. Isang oras ang lumipas sa isang mamahaling kainan kung saan ang mga ilaw ay kumikinang na parang mga kristal. Nakangiting tinaas ni Mateo ang kanyang baso ng mamahaling alak. Sa kanyang harapan ay nakaupo si Clara, ang babaeng may mapupulang labi, makinis na balat at amoy na tila mabulaklak sa ibang bansa. Hinaplos ni Clara ang kamay ni Mateo at matamis na bumulong. Malapit na ang pagangat mo sa pwesto, mahal ko. At mabuti naman na naisipan mo nang itapon ang basura sa buhay mo. Hindi nababagay ang isang probinsyana sa isang matagumpay na lalaking tulad mo. Gumiti si Mateo. Tila nakalimutan na ang asawang umiyak sa isang madilim at masikip na bahay. Kinabukasan, tila hindi pa sapat ang dagok sa buhay ni Ligaya. Isang sulat ang dumating mula sa may-ari ng inuupahang pwesto ng kanyang karinderya. Binibigyan na lamang siya ng 1 buwan para lisanin ang lugar dahil ipapaupa ito sa mas malaking negosyo. Habang hawak ang sulat, dumating ang isa pang unos. Pabiglang bumukas ang pinto ng kanyang maliit na bahay at pumasok ang ina ni Mateo na may galit na mukha. Wala kang kwentang manugang. Sigaw ng matanda habang walang awang winawalis ang mga baso at pinggan sa ibabaw ng mesa. Nakalat ang mga basak na salamin sa sahig. Gusto mong hilahin pababa ang anak ko.
Pirmahan mo na ang mapapeles at lubayan mo na siya. Umiyak na yinakap ni Ligaya ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Leo para protektahan ito sa mga lumilipat na basag na pinggan. Maawa po kayo, ina. Paano na po ang inyong apo? Dugo at laman, niyo rin po. Si Leo, dinuraan lamang ng matanda ang sahig, dugo at laman. Ikaw ang nagluwal diyan kaya ikaw ang magbuhay. Bahala ka kung saang ampunan mo siya itatapon. Huwag niyo lang sirain ang kinabukasan ng anak ko. Lumipas ang ilang araw at tuluyan ng iniwan ni Mateo ang mag-ina nang walang iniiwan na kahit isang barya para sa pagkain. Gabi-gabi, tanging pakayot na lamang ang ginawa ni Ligaya. Pagkatapos mahugas ng plato sa ibang kainan, naglalakad siya sa makalye para mamigay ng mapapel na anunsyo upang madagdagan ang kakarampot na kita. Isang gabi, sa loop ng kanilang madilim na silid, kinuha ni Ligaya ang huling piraso ng tinapay mula sa supot at ibinigay sa kanyang anak na namumutla at nanghihina. Ina, nauhaw po ako. Wala po ba tayong gatas? Inosenteng tanong ng bata habang kinakagat ang matigas na tinapay. Napalunok si Ligaya, nararamdaman ang matinding kirot sa kanyang puso. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Tubig muna ang inumin natin ngayon, anak, pangako ni ina. Bukas na bukas, ibibili kita ng maraming gatas. Tumango lamang ang bata at yuminom ng tubig bago natulog. Nang makatulog ang bata, tumingin si Ligaya sa basak na salamin sa sulok ng kwarto. Nakita niya ang kanyang sarili, pagod, walang kulay, lunos. Ngunit sa likod ng mamatang iyon, nagsimulang magalab ang isang apoy na hindi mapapatay ng sinuman. Babangon siya. Ipagtatanggol niya ang kanyang anak kahit buhay pa niya ang maging kapalit. Kinabukasan ng gabi, naglalakad si Ligaya sa isang madilim at tahimik na kalsada pagkatapos ng kanyang trabaho. Malamig ang ihip ng hangin at tanging ang mga poste ng ilaw ang nagbibigay ng liwanag sa daan. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Iniisip kung paano makakahanap ng pambili ng gatas kinabukasan. Ngunit ang tahimik na gabi ay binasak ng isang nakakabinging ugong ng makina ng sasakyan. Mula sa malayo, nakita niya ang isang itim na sasakyan na napakabilis ng takbo. Kasunod nito ay ang matinding paglangit-ngitnam na gulong na pilit pinipreno at isang napakalakas na kalabok na nagpayanik sa kalsada. Paglingon ni Ligaya, nakita niya ang itim na sasakyan na mabilis na tumakas palayo sa pinangyarihan ng aksidente. Sa gitna ng kalsada, isang lalaki ang nakahandusay, naliligo sa sariling dugo. Walang pag-alinlangang tumakbo, si Ligaya patungo sa lalaki. Ang ulo nito ay may malalim na sugat at walang tigil sa pag-agos ang saga ng dugo na kulay itim sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste. Nanginginig ang makamay na inilabas ni Ligaya ang kanyang lumang telepono at humingi ng saklolo. Pagkatapos tumawag, tiningnan niya ang humihingal na lalaki. Upang mapigil ang pagdudugo, walang atubiling pinunit ni Ligaya ang laylayan ng kanyang lumang damit at idiniin ito ng madiin sa sugat ng lalaki. Namansahan na ng malapot na dugo ang kanyang manakamay, ngunit hindi niya inalis ang pagkakadiin. Huwag kang pipikit, malapit na ang tulong. Lumaban ka, sigaw ni Ligaya habang ang luha ng kaba at pag-asa ay tumutulo mula sa kanyang matapata sa pisngi ng lalaking hindi niya kilala. Bahagyang iminulat ng lalaki ang kanyang mata. Sa kanyang malabong paningin, nakita niya ang mukha ng isang babaeng nababakas ang labis na pag-aalala at kabutihan. Sinubukan niyang maksalita, ngunit walang boses na lumabas. Sa halip, ginamit niya ang kanyang natitirang lakas upang hawakan ang madugong kamay ni Ligaya. Ngunit habang unti-unting nawawalan ng malay ang lalaki, may napansin si Ligaya sa pulso nito. Isang mamahaling relo at isang singsing na may tata na pamilyar sa kanya. Isang tata na nakita niya sa mga papeles na dala-dala ni Mateo noong siya ay iniwan nito. Sino ang lalaking ito na nag-agaw buhay sa gitnang kalsada?
At paano pag-ugnayin ng tadhana ang kanilang mga landas mula sa dugwang gabing ito? Ang malamig na hangin ng madaling araw ay napuno na nakakabinging ugong sirena ng ambulansya na papalapit sa pinangyarihan ng sakuna. Sa ilalim ng nag-aagaw na dilim at liwanag ng maposteng kalsada, nanatiling nakaluhod si Ligaya. Ang kanyang nga kamay ay patuloy na nakadiin sa ulo ng lalaking walang malay, sinusubukang pigilan ang masaganang pagagos ng dugo. Ilang sandali pa, dumating ang matagapagligtas. Mabilis nilang inilipat ang duguang lalaki sa isang puting higaan at pinasok sa loob ng sasakyan. Nang lapitan si Ligaya ng isang tauhan ng pamahalaan upang tanungin kung ano ang kanyang pangalan at kung maari siyang kunin bilang saksi sa nangyaring pagtakas ng nakabanggang sasakyan, umiling lamang siya. Wala siyang lakas upang humarap sa anumang investigasyon. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Leo. Naiwan itong mag-isa sa kanilang madilim at malamig na silid na tutulog na kumakalam ang sikmura at nagaantay sa pangako niyang gatas. Tumalikot siya at naglakad palayo habang pinagmamasdan ang sariling makamay na nabahiran malapot at mainit na dugo ng isang estranghero. Walang pag-aalinlangan sa kanyang puso dahil alam niyang ginawa niya ang tama, ngunit ang bigat ng sarili niyang buhay ay muling bumalot sa kanyang pagkatao habang binabaktas ang madilim na eskinita pauwi. Nang makarating sa kanilang maliit na silid, maingat niyang binuksan ang pinto upang hindi magising ang anak. Nakita niya si Leo na nakabaluktot sa ibabaw ng manipis na sapin sa lapag, yakap-yakap ang isang lumang laruan. Napahagulgol ng tahimik si Ligaya. Nilinis niya ang kanyang madugong kamay sa maliit na lababo, tinitigan ang sarili sa basak na salamin at nangakong gagawin ang lahat kahit magpalipin siya sa buong mundo, mabuhay lamang ang kanyang anak. Samantala, sa isang napakamamahaling tirahan sa gitna ng makabagong lungsod ng Makati, nakaupo si Mateo sa harap ng kanyang computer. Malapad ang ngiting nakapaskil sa kanyang labi. Sa kanyang isip siya na ang bagong pinuno ng kanilang departamento. Nakikita na niya ang sarili na nakaupo sa isang malaking opisina na may tanawin ng buong lungsod. Inutusan ang dating kasamahan at tinatanggap ang napakalaking sahod na matagal na niyang inaasam. Ngunit nang bumukas ang inaabangang mensahe mula sa pamunuan ng kumpanya, tila binuhusan siyang malamig na tubig mula sa yelo. Binasa niya ng paulit-ulit ang nakasulat. Wala ang pangalan niya sa listahan ng inangat sa pwesto. Iba ang napili para sa posisyon. Nanginig ang kanyang kamay. Bago pa man siya makapagsalita o makapag-isip ng dahilan kung bakit siya natanggal, bumukas ang pinto at pumasok si Clara. Bitbit ng baba ang napakaraming kahon ng gabagong bili na mamahaling sapatos at mga damit na yari sa Pinong Sutla. Bumili na naman ako bagong gamit. Mahal, masayang bati ni Clara habang iniitsang tila walang halagang bagay ang mamahaling kahon sa ibabaw ng malambot nilang upuan. Tingnan mo ito, sikat na sikat ang tatak nito sa ibang bansa. Bagay na bagay ito sa akin kapag kasama mo na akong dumalo sa mga pagtitipon ng mga matataas na tao sa kumpanya ninyo. Ngunit bago pa makasagot si Mateo, tumunok ang kanyang telepono. Mensahe iyon mula sa bangko. Naabot na niya ang hangganan ng kanyang inutang sa tarheta ng bangko. Wala na siyang pambayad at ang kanyang mga kasalukuyang utang na ginamit upang bilhin ang luho ni Clara ay lumobo na nang hindi niya namamalayan. Nanginig ang kanyang boses nang ipaalam niya ito kay Clara. Wala na tayong pera. Hindi ako nabigyan ng pagtaas sa pwesto. Naubos na ang lahat ng limitasyon sa aking mga tarheta. Nawala ang tamis sa mukhang babae. Ang matang kanina ay punong lambing ay biglang napalitan ng pandidiri at inis. Walang salitang pampalubak-lub na lumabas sa labi nito. Kinuha lamang ni Clara ang kanyang mamahaling bag, inirapan si Mateo at nagdabok palabas ng pinto, iniwan siyang mag-isa. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-isa at kalituhan, habang nakatingin sa mga basyong kahon na nakakahalaga ng libu-libo,
Bigla niyang naalaala ang tahimik at walang pagrereklamong pag-aasikaso ni Ligaya. Naalala niya ang may init na sabaw at malinis na damit na palaging nag-aantay sa kanya pag-uwi noong sila ay nagsisimula pa lamang. Nga panahong wala siyang may pagmalaki ngunit may isang taong lubos na nagmamahal sa kanya. 4 na araw ang lumipas mula nang mangyari ang sakuna sa madilim na kalsada. Sa isang pribadong kwartong isang sikat na ospital, unti-unting iminulat ni Tristan ang kanyang mamata. Amoy gamot at pampalinis ang sumalubong sa kanyang pangamoy. Si Tristan ay hindi pangkaraniwang tao. Siya ang pinakamataas na pinuno at nagmamay-ari ng buong kumpanyang pinapasukan ni Mateo. Isang lalaking tinitinggala sa lipunan, mayaman at makapangyarihan, ngunit muntik nang binawian ng buhay ng isang super na takas sa pananagutan. Nang makamalay siya, agad niyang tinawag ang kanyang pinakakatiwalaang tauhan. Hiniling niya ang kopya ng makuha mula sa makamera sa kalsada kung saan siya naaksidente. Sa madilim na kuhangang palabas, nakita niya ang isang babaeng tumakbo palapit sa kanya. Nakita niya kung paano nito walang pag-alinlangang pinunit ang sariling lumang damit at buong tapang na idiniin ang kamay sa kanyang nakdurugong ulo upang isalba ang kanyang buhay. Nakita niya ang sakripisyo at purong pag-asa sa mga mata nito kahit pamalabo ang kuha. Ang babaeng ito ay nanatili sa kanyang tabi hanggang sa dumating ang tulong, hindi alintana ang panganib na maring idulot nito sa kanyang sarili. Hanapin mo ang babaeng ito. Gusto kong malaman kung sino ang nagligtas sa aking buhay. Kahit sa ang sulok ng lungsod, hanapin mo siya, seryoso at may panginginig sa boses na utos ni Tristan. Kinabukasan, bumalik ang kanyang tauhan dala ang ilang makapeles. Nalaman niyang ang pangalan ng babae ay Ligaya, isang ulilang lubos na nagtatrabaho bilang isang tagahugas ng pinggan at tagapamahagi ng mangga polyeto sa kalsada mula pa madaling araw hanggang gabi. Nalaman din niyang asawa ito ni Mateo, isa sa matauhan sa mismong kumpanya na pag-aari ni Tristan. Ngunit ang mas nakpainit ng ulo ni Tristan at nakpagimbal sa kanyang pagkatao ay ang pagkakadiskubre sa kwento sa likod ng babaeng nagligtas sa kanya. Katatapos lamang itaboy ni Mateo ang babaeng ito kasama ang kanilang batang anak upang sumama sa ibang babae. Matapos magpakapagod ng 8 taon upang suportahan ang pag-aral at karera ni Mateo, itinapon na lamang si Ligaya na parang isang basahan. Walang iniwang sustento, tinanggalan pa ang karapatan sa kahit na anong tulong pinansyal at hiniya pa sa harap ng maraming tao. Mariing naikuyom ni Tristan ang kanyang nga kamaw sa ibabaw ng puting kumot ng ospital. Ang babaeng walang pag-iimbot na nagligtas sa kanyang buhay ay kasalukuyang sinisira at tinatapakan ng mismong taong pinapasweldo niya. Hindi niya maring palampasin ang ganitong kawalang katarungan. Bumangon si Tristan mula sa kama ng ospital kahit pa pinipigilan siya ng manggagamot na nag-aalala sa kanyang sugat sa ulo. Gusto niyang makita ang babaeng ito ng personal. 2 araw ang lumipas sa isang masikip at mabahong eskinita kung saan nahuhugas ng mga mantikaing kaldero si Ligaya para sa isang maliit na karinderya. Abala siya sa pagkayot ng mga tuyong kanin sa ilalim ng kaldero. Punong-punong dumi at bula ang kanyang kamay. Ang pawis ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang pababa sa kanyang matang pagod. Biglang isang itim at makintap na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan, napakalayo sa itsura ng malumang jeep at tricycle na madalas dumaan doon. Bumaba ang isang lalaking nakasuot ng maayos at mamahaling damit. Ang tindig ay parang isang hari. Tumambat sa paningin ni Ligaya ang lalaking iniligtas niya mula sa bingit ng kamatayan. Ngayon ay nakatayo ng tuwid at tila isang taong may hawak ng malaking kapangyarihan at yaman. Lumapit si Tristan sa nagtatakang si Ligaya. Hindi niya pinansin ang amoy ng kanal o ang dumi ng paligid. Inilapag niya sa ibabaw ng
Malakit na mesa ang isang makapal na sobrang naglalaman ng maraming salapi, kasama ang isang kasunduan na nangangakong pag-aralin ang anak nitong si Leo sa pinakamagandang paaralan at bibigyan sila ng mayos, malaki at ligtas na tirahan kung saan hindi na nila kailangang magutom. Bakit mo ginagawa ito? Pagtulong lang ang ginawa ko nung gabing iyon. Hindi ako humihingi ng anumang kapalit o bayad mula sa iyo. Malamig ngunit may pag-ingat na sagot ni Ligaya habang nagpupunas ng kanyang nga kamay sa marumi niyang damit. Iniwasan ang tingin ng makapangyarihang lalaki. Tinitigan siya ni Tristan ng tuwid sa mga mata. May bahid ng labis na pagalang, paganga at awa. Hindi ito bayad, Ligaya. Ito ay pagtanaw ng utang na loob ng isang taong binigyan mo ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Alam ko ang nangyari sa inyo nga asawa mong si Mateo. Alam ko ang kalupitang ginawa niya sa iyo matapos mong ibigay ang 8 taon ng buhay mo para sa kanya. Ako ang nagmamay-ari ng kumpanyang pinapasukan niya. Gusto kitang tulungan na makabangon at bawiin ang lahat ng kinuha at sinira niya sa iyo. Sumama ka sa akin. Tutulungan kitang buuin ang sarili mo at ipaparamdam natin sa kanya ang saktong sakit at kahihiyang dinulot niya sa inyo ng iyong anak. Nakatingin lamang si Ligaya sa mga papeles na nasa mesa. Hinihiwa ng sari-saring emosyon ang kanyang dibdib. Sa isang iglap, ang lalaking iniligtas niya ay hindi lang basta estranghero, kundi isang taong nag-alok ng kapangyarihan upang sirain ang taong sumira sa kanyang buhay. Ang makamay niyang sanay sa hirap, sugat at sabon ay nanginginig. Sa likod ng kanyang isip, naririnig niya ang iyak ng kanyang anak dahil sa gutom, ngunit naririnig din niya ang malupit na tawa ng kanyang asawa noong palayasin sila. Tatanggapin ba ni Ligaya ang alok na ito at tuluyang lalakad sa landas ng yaman at paghihiganti upang maibigay ang magandang buhay sa kanyang anak? O mas pipiliin ba niyang tanggihan ang mapanuksong alok na ito upang panatilihin ang kanyang tahimik kahit pa nagdudurusa at naghihirap na pamumuhay? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo habang nakatingin si Ligaya sa makapal na sobre at mga papeles sa ibabaw ng malakit na mesa. Sa isang banda, natatakot siyang pumasok sa isang mundong hindi niya kabisado, isang mundong punong galit at paghihiganti. Ngunit nang maisip niya ang maputlang mukha ni Leo, ang malamig na sahig na kanilang tinutulugan, at ang walang awang pagtawa ni Mateo habang itinataboy sila, nag-alab muli ang apoy sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inabot ang panulat at nanginginig na nilagdaan ang kasunduan. Tinatanggap ko, mahinang sagot niya ngunit may diin ang bawat salita. Ngumiti si Tristan, isang ngiting nangangako ng katarungan. Kinabukasan din ay iniwan ni Ligaya ang masikip na eskinita. Dinala sila ni Tristan sa isang malaki at pribadong bahay na may malawak na bakuran. Nang gabing iyon, umiyak si Ligaya habang pinagmamasdan si Leo na nakatulog ng may ngiti sa labi, busok sa gatas at nakahiga sa isang napakalambot na kama. Ngunit alam ni Ligaya na ang kaginhawaang ito ay may kapalit na matinding pagbabago. Hindi lamang pisikal na anyo ang ayusin sa kanya. Simula sa araw na iyon, nakpadala si Tristan ng maguro. Tinuruan siyang magsalita ng may kumpiyansa, maglakat ng may paninindigan, at unawain ang makapasikot-sikot ng negosyo. Ang kanyang balat na nasunok sa araw ay unti-unting kuminis, ngunit ang kanyang puso ay naging kasing tigas ng bakal. Samantala, unti-unting gumuho ang mundo ni Mateo. Isang umaga pagpasok niya sa kumpanya, hindi mainit na kape ang sumalubong sa kanya kundi ang nga nakatataas sa pamamahala. Ipinatawag siya at inilatag sa kanyang harapan ng patunayang kanyang kapabayaan sa trabaho at ang pagkakawala ng malaking halaga ng pondo ng kumpanya. Walang nakinig sa kanyang mga pagdadahilan. Bago pa man si mapitong tonggali, pinulot ni Mateo
ang kanyang magamit sa loob ng isang lumang kahon at pinalayas siya sa gusali sa harap ng lahat ng kanyang magakatrabaho. Pag-uwi niya sa kanyang inupahang bahay, wala siyang inabutang babay na aliw sa kanya, kundi ang tamba na sulat ng paniningil mula sa iba't ibang bangko. Siya na ngayon ang nakalugmok sa sahig, walang matakbuhan. Lumipas ang ilang buwan. Isang gabi, nakatayo si Ligaya sa harap ng isang malaking salamin. Halos hindi niya makilala ang babaeng nakatingin sa kanya. Wala na ang kupas na damit at ang buhok na amoy mantika. Ang nasa salamin ay isang babaeng nakasuot ng itim at mamahaling damit, may mapoy na tingin at tindig ng isang reyna. Pumasok si Tristan sa silid at may iniabot na isang makapal na kalatas. Nakahanda na ang lahat para sa malaking pagtitipon ng kumpanya bukas kung saan dadalo si Mateo upang magmakaawa, wika ni Tristan. Ngunit bago mo siya harapin, may kailangan kang malaman. Napakunot ang nuni Ligaya nang buksan niya ang mapapeles. Sa ilalim ng mga plano para sa pagtitipon, may isang lumang larawan ng isang matandang lalaki na nakaratay sa ospital, puno nga tubo ang katawan. Tila huminto ang pahinga ni Ligaya at namutla ang kanyang buong mukha nang makilala niya kung sino ang matanda. 10 taon na siyang nagtatago mula sa lalaking ito. Ang kanyang sariling ama na nagmamay-ari rin ng isang malaking imperyo na pilit niyang tinalikuran. Paano nalaman ni Tristan ang pinakatatagong lihim ng kanyang pagkatao? At ano ang kinalaman ng nag-agaw buhay niyang ama sa nakatakda niyang paghihiganti bukas? Tila tinakasan ng dugo ang mukha ni Ligaya habang nakatitik sa lumang larawan. Ang makamay niyang may hawak sa papel ay nanginginig ng husto. Ang lalaking nakaratay sa higaan ng pagamutan na napapalibutan ng makina at tubo ay walang iba kundi ang kanyang ama, si Don Alejandro. Ang lalaking tinalikuran niya 10 taon na ang nakararaan. Isang makapangyarihang negosyante na sinuwi niya noong ipilit nito na ipakasal siya sa isang lalaking hindi niya mahal. Mas pinili niyang magtago, mamuhay ng mahirap, at maging asawa ng isang hama na tulad ni Mateo kaysa maging sunod-sunuran sa yaman. Nalaman ko ang toto. Tahimik na paliwanag ni Tristan habang nakatingin sa namumutlang mukha ni Ligaya. Matapos mong lumayas, hindi siya tumigil sa paghahanap sa iyo. Inubos niya ang kanyang salapi at ginamit ang lahat ng kanyang koneksyon. 6 na buwan na ang nakararaan. Inatake siya sa puso dahil sa labis na kalungkutan at pangungulila. Siya ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking samahan ng manegosyo sa bansa. At ngayon, nag-agaw buhay siya. Gusto mo ba siyang makita? Hindi na nakasagot si Ligaya. Ang luha na matagal na niyang pinipigil ay tuluyan ng bumaksak. Tumango lamang siya. Mabilis silang nakarating sa pinakamataas na palapag ng isang pribadong pagamutan. Malamig ang hangin sa pasilyo at amoy ng matapang na gamot ang sumalubong sa kanila. Nang buksan ni Tristan ang pintong silid, tila bumigat ang mga paa ni Ligaya. Doon, sa ibabaw ng puting higaan, nakita niya ang lalaking dating kinatatakutan ng marami. Ngayon ay tila isang marupok na dahon na naghihintay na lamang malaglag mula sa sanga. Puting-puti na ang buhok nito at napakalalim ng mamata. Ang tanging nagpapatunay na buhay pa ito ay ang mahina ngunit sunod-sunod na tunog ng makina na nakakabit sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Ligaya at napaluhod sa gilid ng higaan. Hinawakan niya ang kulubot at malamig na kamay ng kanyang ama at idiniin iyon sa kanyang basang pisngi. Ama, nandito na ako. Patawarin mo ako. Humahagulgol na sambit ni Ligaya. Patawarin mo ako kung naging matigas ang ulo ko. Sana hindi na lang ako umalis. Sana hindi ko na naranasan ang lahat ng sakit na ito. Tila nakarinig ng boses mula sa panaginip ang matanda. Dahan-dahang gumalaw ang nga daliri nito. Iminulat ni Don Alejandro ang kanyang mga mata na may namumuang luha nang makita ang anak na isang dekada niyang hinanap. Pinilit nitong magsalita kahit may suot na maskara para sa pahinga. Anak ko, Ligaya ko, wala kang dapat ihinging tawad. Ako ang naging maramot. Ako ang naging bulag.
Patawarin mo ang iyong ama. Nagyakap ang mag-ama sa gitna ng malamig na silid. Tinapos ang 10 taon ng pagdurusa at pangungulila. Sa tulong ng abogado na ipinatawag ni Tristan, pinirmahan ni Don Alejandro ang papeles na naglilipat ng lahat ng kanyang yaman, ari-arian at buong pamamahala ng kanyang kumpanya sa kanyang kaisa-isang anak. Sa isang iglap, ang dating babaeng nahuhugas ng pinggan sa Quiapo ay naging isa sa pinakamakapangyarihang tagapagmana sa buong bansa. Ngunit hindi pa man natatapos ang kanilang madamdaming pag-usap, biglang tumunok ng malakas ang telepono ni Ligaya. Nang makita niya ang pangalan ng guro ni Leo sa paunang paaralan, nakaramdam siya ng matinding kaba. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Ina ni Leo, patawad po. Umiyak ang boses ng guro sa kabilang linya. Nandito po kami ngayon sa malaking parke sa Quezon City para sa pamamasyal ng nga bata. Nakasakay lamang po si Leo sa mga kabayong kahoy. Ngunit paglingon ko, bigla po siyang nawala. Hinanap na po namin sa buong paligid pero wala po siya. May nakakita po na may 2 lalaking nakasumbrero ang sapilitang nakpasakay sa kanya sa isang puting sasakyan. Bumaksak ang telepono mula sa kamay ni Ligaya. Tila gumuho ang buong mundo niya, ang kanyang anak. Ang tanging dahilan kung bakit siya nabubuhay at lumalaban, kinuha nila ang kanyang anak. Nang marinig ni Tristan ang nangyari, mabilis na nagbago ang ganyo nito. Ang kalmado at formal na lalaki ay naging isang mabangis na pinuno. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinunong kanyang nga tauhan at bantay. Ipasara ang lahat ng labasan sa lungsod. Tiyakin na walang makakalusot na puting sasakyan mula sa parke sa Quezon City. Hanapin ninyo ang mga katagong kamera sa kalsada. Gusto kong makuha ang lokasyon nila sa loob ng 5 minuto. Sinuman ang kumuha sa bata, gusto kong dalhin niyo ng buhay sa akin. Halos liparin nila ang kalsada lulan ng itim na sasakyan ni Tristan. Walang tigil sa pag-iyak si Ligaya, nakakuyom ang mga palad hanggang sa magmarka ang kanyang nga kuko sa sariling balat. Kung may mangyayaring masama kay Leo, hindi niya mapapatawat ang sarili. Hindi nagtagal, tumawak ang tauhan ni Tristan. Natunton nila ang puting sasakyan na pumasok sa isang lumang at inabandonang paggawaan ng bakal sa Valenzuela. Pagdating nila roon, nakaabang na ang 5 malalaking itim na sasakyan ni Tristan, pinalilibutan ang lugar. Walang takot na bumaba si Ligaya, kasunod si Tristan at ang 12 ng armadong bantay. Sa loob ng madilim na paggawaan, nakita nila ang 2 lalaking nakasuot ng itim na sombrero, hawak si Leo na umiyak at takot na takot. Nang makita nga lalaki ang dami ng mga armadong bantay na nakapaligid sa kanila, agad nilang ibinaba ang bata at tinaas ang makamay. Tumakbo si Ligaya at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Hinahalikan ang mukha nito habang patuloy sa pag-iyak ng pasasalamat. Sino ang nautos sa inyo? Malamig at nakakatakot na tanong ni Tristan habang nakatayo sa harap ng 2 lalaking nakaluhod sa sahig. Nanginginig na kinuha ng isang lalaki ang kanyang telepono mula sa bulsa at iniabot kay Tristan. May isang babae po na nagbayad sa amin. Kailangan daw po niya ng malaking pera kaya ipinadukot niya ang bata para humingi ng tubos sa asawa niya. Pinindot ni Tristan ang isang mensahe na boses na nakarehistro sa telepono. Umalingaw-ngaw sa buong inabandonang pagawan ang isang pamilyar at matinis na boses. Kunin niyo ang bata at itago niyo. Walang pakialam ang asawa ko sa batang iyan, pero alam kong gagawa ng paraan ang nanay niyan na maganap ng pera. Kailangan kong 2 milyong piso ngayon din. Hinahabol na akong managpapabumbay dahil sa mautang ni Mateo at wala na akong matakbuhan. Kapag hindi niyo nakuha ang pera, gawin niyo na kung ano ang gusto niyong gawin sa bata. Nanigas si Ligaya nang marinig ang boses. Si Clara, ang babaeng sumira sa kanyang pamilya, ngayon ay naktangkang saktan ang kanyang inosenteng anak para lamang pambayad sa kanyang nga luho at utang.
Isang nakakapasong galit ang bumalot sa buong pagkatao ni Ligaya. Humarap siya kay Tristan, ang kanyang nga mata ay tila apoy na nakahandang sumuno ng kahit na sino. Huwag niyo munang ibigay sa mga pulis ang ebidensyang ito, matigas na utos ni Ligaya. Bukas sa malaking pagtitipon sa harap ng lahat ng matataas na tao, wawasakin ko siya. Wawasakin ko silang dalawa ni Mateo hanggang sa wala nang matira sa kanila. Samantala, sa isang madilim at mabahong inupahang kwarto sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Mateo sa sahig habang nakasandal sa malamig na dingding. Katatapos lamang siyang sampalin at murahin ng mga nagpapautang na dumating para kunin ang huling natitira niyang telebisyon at palamigan. Naiwan siyang walang-wala. Kaninang umaga lamang ay umiyak na dumating ang kanyang ina. Nagmamakaawa na patuluyan niya dahil pinalayas na ito sa sariling bahay ng may sanglaiyon para sa kanyang magkaso. Habang naghahalungkat ng malumang papel, nakita ni Mateo ang isang marangyang imbitasyon. Ang malaking pagtitipon ng lahat ng kawani at matataas na pinuno ng kumpanya ni Tristan. Bukas ng gabi ng pagtitipon, isang kaisipan ang pumasok sa isip ni Mateo. Kung makakadalo siya roon, baka maaari siyang lumuhod at magmakaawa kay Tristan na ibalik ang kanyang trabaho. Wala na siyang ibang pag-asa. Kinuha niya ang kanyang huling 500 piso upang umupangang isang mumurahing at kupas na formal na kasuotan. Wala siyang ideya sa malagim na kaparusahang naghihintay sa kanya sa gabing iyon. Nang sumapit ang gabi bago ang malaking pagtitipon, nakatayo si Ligaya sa harap ng malaking salamin sa kanyang bagong silid. Nakasuot siya ng isang mahaba at napakagandang itim na damit panggabi na kumikinang sa tuwing tinatamaan ng liwanag. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng matikas at ang kanyang mukha ay kakikitaan ng kapangyarihan. Wala na ang Ligaya na madaling apihin. Siya na ngayon ang tagapagmana ng isang imperyo, isang inang handang pumatay para sa kanyang anak at isang babaeng maniningil ng utang. Pumasok si Tristan sa silid at pinakmasdan siya ng may labis na paganga. Handa na ang lahat para bukas. Ngunit may isang balita akong natanggap mula sa aking nga tauhan. Lumingon si Ligaya. Ano iyon? Tumakas si Clara mula sa mga nagpapautang sa kanya. Natuklasan naming nakakuha siyang peking imbitasyon at nakbabalak na pumasok ng palihim sa pagtitipon bukas para gumawa ng eksena at manghingi ng tulong sa makakilala niya. Seryosong sagot ni Tristan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ligaya. Kung gayon, mas magiging masaya ang gabi natin bukas. Hayaan mo siyang pumasok. Gusto kong nandun siya kapag ibinaksak ko ang huling hatol sa kanila. Ngunit habang nakatingin si Ligaya sa salamin at nag-abang sa kanyang paghihiganti kinabukasan, tumunog ang telepono ni Tristan. Nang sagutin niya ito, unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ng lalaki. Tumingi effect, Ligaya, ang mamata ay punong pag-aalala. Sino ang tumawag kay Tristan sa kalagitnaan ng gabi at anong lihim mula sa nakaraan ni Don Alejandro ang nagbabadiyang sumira sa perpektong plano ni Ligaya bago pa man maksimula ang malaking pagtitipon. Ang gabi ay tila naging kasing lamig ng yelo ng ibaba ni Tristan ang telepono. Ang kanyang panga ay matigas at ang kanyang nga mata ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Lumapit si Ligaya, ang kaboh ng kanyang dibdib ay tila sasabog sa sobrang lakas. Ano ang nangyari? Nanginginig ang boses ni Ligaya, bakas ang takot na baka may masamang balita tungkol sa kanyang anak na mahimbing nang natutulog sa kabilang silid. Mula sa pagamutan ang tawag, mahinang sagot ni Tristan, iniwasan ang kanyang tingin, ang iyong ama. Bumaksa ang kanyang tibok ng puso, hinihintay ka niya, Ligaya. Sabi ng manggagamot, baka hindi na niya abutin ang bukang liwewe. Tila gumuho ang mundo ni Ligaya.
Ang plano niyang pahihiganti kinabukasan, ang kanyang nga inihandang damit, ang lahat ng galit sa kanyang puso ay biglang naglaho at napalitan ng matinding takot na mawalan ng ama sa ikalawang pagkakataon. Walang pag-aalinlangang tumakbo siya palabas ng silid, hindi na inalintana na nakasuot pa siya ng panggabing damit at sumakay sa sasakyan kasama si Tristan upang maktungo sa pagamutan. Tahimik na tahimik ang paligid pagdating nila doon. Tanging ang mahina at mabagal na tunok ng makina ang maririnig sa loob ng silid ni Don Alejandro. Nang makita ng matanda ang kanyang anak, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Lumapit si Ligaya, lumuhod sa malamig na sahig at umiyak na hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Huwag mo akong iwan, ama. Ngayon pa lang tayo makakasama ulit. Marami pa akong gustong sabihin sa iyo. Gusto ko pang makita mo si Leo na lumaki, pagmamakawa ni Ligaya. Ang mga luha ay walang patid sa pag-agos. Hinaplos ng matanda ang buhok ng kanyang anak gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Anak ko, huwag kang umiyak. Matagal na akong pagod at ang tanging hinintay ko lamang ay ang makita kang muli. Nais kong malaman mo na ipinagmamalaki kita. Ngunit may isa akong hiling bago ako lumisan. Ano iyon? Ama, gagawin ko ang lahat, humihigbing sagot ni Ligaya. Bukas, haharapin mo ang mataong nanakit sa iyo. Alam ko ang galit sa iyong puso, ngunit huwag mong hayaang kainin kang paghihiganti. Humarap ka sa kanila hindi bilang isang babaeng nasugatan, kundi bilang isang reyna na may dangal at awa. Ipakita mo kung sino ang tunay na anak ni Alejandro. Huwag kang bababasa, antas ng mga taong sumira sa iyo. Matapos sabihin iyon, unti-unting pumikit ang mga mata ng matanda. Ang mahinang tunog ng makina ay naging isang mahaba at nakakabinging ingay. Pumanaw na si Don Alejandro. Isang malakas na yakngam pangungulila ang pinakawalan ni Ligaya. Yakap-yakap ang walang buhay na katawan ng kanyang ama. Sa gabing iyon, namatay ang isang makapangyarihang pinuno, ngunit kasabay nito ay ang tuluyang pagising ng isang bagong tagapagmana. Ang mga huling salita ng kanyang ama ay bumaon ng malalim sa kanyang puso. Hindi siya gagamit ng dahas. Gagamitin niya ang katotohanan at katarungan upang durugin ang kanyang mga kaaway. Kinabukasan ng gabi, ang pinakamalaking bulwagan sa Maynila ay nagliliwanag. Ang managikislapang ilaw na yari sa salamin ay nakasabit sa mataas na kisame. Ang makilalang tao, manamumuhunan at matataas na kawaning ang kumpanya ay nakasuot ng kanilang pinakamagarbong kasuotan. May makatumutok na hinang musika habang ang lahat ay nakusap at nakaantay sa pagdating na pinakamataas na pinuno na si Tristan. Sa isang sulok ng malawak na bulwagan, nakatayo si Mateo. Nakasuot siya ng isang inupahang barong na maluwag at kupas na ang kulay. Pinagtitinginan siya ng kanyang nga dating kasamahan sa trabaho, ang ilan ay nakbubulungan at lihim na tumatawa. Nararamdaman ni Mateo ang matinding hiya, ngunit kinagat niya ang kanyang labi at nanatili. Kailangan niyang makausap si Tristan, kailangan niyang magmakaawa para sa kanyang trabaho. Kung hindi, makukulong siya dahil sa patong-patong na utang. Sa kabilang banda naman, malapit sa pintuan kung saan hindi gaanong maliwanag, nakatayo si Clara. Nakasuot siyang isang pulang damit na halatang mura lamang ang pagkakagawa. Ang makatahi ay tila bibigay anumang oras. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang salapi upang bumili ng pagkang-imbitasyon at makapasok. Ang kanyang nga mata ay palipat-lipat. Nagahanap ngang sinumang mayamang lalaki na maaari niyang akitin upang matakasan ang mga nagpapawatang sa kanya. Hindi alam ni Mateo na naroon si Clara at hindi rin alam ni Clara na naroon si Mateo. Pagsapit ng ikawalong gabi, biglang tumigil ang tuktugin. Bumukas ang malaking pintuan ng bulwagan. Pumasok ang mga naglalakihang bantay na nakasuot ng itim na sinundan ng makapangyarihang hakbang ni Tristan. Tumahimik ang buong bulwagan. Ang lahat ay nagbigay ng daan at yumuko bilang paggalang.
Ngunit hindi dumiretso si Tristan sa unahan. Huminto siya sa gitna, humarap sa lahat ng panauhin at kinuha ang mikropono. Mga kasama, magandang gabi sa inyong lahat. Marami sa inyo ang nagtataka kung bakit napakalaking ng ating pagtitipon ngayon. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng ating kumpanya. Ngayong gabi, ipapakilala ko sa inyo ang tunay na nagmamayari ng lahat ng ito, ang nag-iisang tagapagmana ng samahan ng mga negosyo ni Don Alejandro at ang bagong pinuno na magpapatakbo sa ating lahat. Nagsimulang makbulungan ang mga tao. Nagtaka sila dahil alam nilang walang ibang tagapagmana si Don Alejandro maliban sa anak nitong babae na matagal nang nawawala. Umayos nang tayo si Mateo, iniisip na kung mapapalapit siya sa bagong pinunong ito, baka mabigyan siya ng isa pang pagkakataon na makabangon. Mula sa madilim na bahagi ng pintuan, isang boses ng sapatos na tumatama sa marmol na sahig ang umalingaw-ngaw. Isang babae ang dahan-dahang naglakad papasok sa liwanag. Nakasuot siya ng isang mahaba at itim na damit na tila hinabi mula sa gabi. Ang kanyang buhok ay nakataas na parang isang korona at ang kanyang mukha ay nagpapamalas ng hindi matatawarang ganda at kapangyarihan. Tumigil ang pahinga ni Mateo. Nanlaki ang kanyang nga mata hanggang sa tila luluwa ang mga ito. Ang kanyang nga tuhod ay biglang nangatog at nanghina. Hindi siya maaring magkamali. Kilala niya ang mukhang iyon, kahit na wala na itong dumi sa mukha, kahit na hindi na ito nakasuot ng sirang damit. Ang babaeng naglalakad sa gitna ng bulwagan habang inaalalayan ni Tristan ay walang iba kundi si Ligaya. Ang babaeng tinawag niyang nakakadiri. Ang asawang pinalayas niya gaya ng isang asong gala at tinanggalan ng karapatan. Nakita rin ni Clara ang babae mula sa malayo. Muntik na niyang mabitawan ang hawak na baso ng alak nang makilala kung sino ang nasa unahan. Huminto si Ligaya sa harap ng lahat. Lumingalinga ang kanyang malamig na mga mata at eksaktong tumapat kay Mateo na ngayon ay nanginginig at tila mawawalan ng malay sa sobrang gulat at kaba. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ligaya upang simulan ang kanyang talumpati, isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Isang kasinungalingan. Manloloko ang babaeng iyan, sigaw ngang isang boses mula sa likuran, at nang lumingon ang lahat, nakita nila si Clara na nagpupumilit lumapit sa unahan, pilit kumakawala sa mga bantay habang nakaturo ang nanginginig na daliri kay Ligaya. Anong nakakagimbal na pahayag ang isisigaw ni Clara sa harap ng libu-libong tao? At paano ito haharapin ng bagong reyna ng kumpanya? Ang nakakabinging katahimikan na bumalot sa malawak na bulwagan ay unti-unting napalitan ng gabulungan. Ang matinis na boses ni Clara ay tila isang matalim na patalim na pumunit sa formalidad ng gabi, habang pilit siyang kumakawala sa mahigpit na hawak ng dalawang naglalakihang bantay sa may pintuan. Ang kanyang mata ay nanlilisik sa galit at matinding inggit. Nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri kay Ligaya na nananatiling nakatayo ng tuwid sa unahan. Walang kahit anong bakas ng takot o pagkabigla sa maganda nitong mukha. Huwag kayong maniwala sa babaeng iyan, sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Isa lamang siyang patigutom, tagahugas siya ng pinggan sa maatabi-tabi. Tinapon siya ng asawa niya dahil wala siyang kwenta at mabaho siya. Hinagilap ng paningin ni Clara si Mateo sa madla. Mateo, sabihin mo sa kanila ang totoo. Asawa mo ang babaeng iyan, hindi ba? Isa siyang manloloko na ginagamit lamang si Ginoong Tristan para makapasok dito at magnakaw. Napasinghap ang makapanauhin. Ang lahat ng mata ay bumaling kay Mateo. Nararamdaman ni Mateo ang matinding panlalami ng kanyang buong katawan habang ang pawis ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang noo. Ang kanyang matuhod ay parang naging tubig
Nais niyang magtago, nais niyang lamunin siyang lupa ng buo, ngunit wala siyang kawala sa mga mapanuring tingin ng libu-libong pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa lipunan. Nanginginig ang kanyang ngalabi ngunit walang salitang lumabas. Sa halip na magalit o mataranta, dahan-dahang itinaas ni Ligaya ang kanyang kanang kamay. Isang malit na kumpas lamang iyon ngunit agad na nagpatigil sa mabantay na balaksan ng kalatkarin palabas si Clara. Kinuha ni Ligaya ang mikropono. Ang kanyang tindig ay punong karangalan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may lalim na nagpatahimik sa lahat ng bulungan. Hayaan niyo siyang lumapit. Malamig na utos ni Ligaya. Binitawan ng mabantay si Clara. Inayos ng babae ang kanyang mumurahing damit at naglakad palapit sa unahan ng may nakataas na no. Iniisip na nagtagumpay siyang sirain ang gabi ni Ligaya. Tama ka, panimula ni Ligaya, ang kanyang mamata ay nakatitik ng diretso sa mamata ni Clara. Ako nga ang babaeng nahugas ng inyong mapinggan. Ako ang babaeng namuhay sa putik. Ako ang babaeng iniwan ng sariling asawa para sumama sa isang katulad mo. Hindi ko itinatanggi ang aking nakaraan dahil ang mga kalyo sa aking mga kamay ang nagturo sa akin kung paano maging matatag. Ngunit may isang bagay na hindi ninyo alam, naglakad si Ligaya pababa ng hagdan ng entablado. Ang kanyang itim na damit ay sumusunod sa kanyang bawat galaw na tila anino. Ang babaeng itinapon ninyo sa kalye ay ang nag-isang anak ni Don Alejandro. Mas pinili kong mamuhay ng payak dahil naniwala ako sa pag-ibig. Naniwala ako na ang sipag at katapatan ay sapat na upang bumuo ng masayang pamilya. Ngunit ipinakita ninyo sa akin na ang mundo ay malupit sa mga taong nagpapaapi, nanigas si Clara. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Narinig niya ang pangalan ni Don Alejandro, ang pinakamalaking haligi ng negosyo sa bansa. Kung totoo ang sinasabi ng babaeng nasa harapan niya, binangga niya ang isang higante na kayang pumatay sa kanya gamit lamang ang isang salita. Humarap si Ligaya sa mga kawaning ng tunok at ilaw sa gilid ng bulwagan at tumango. Biglang umalingaw-ngaw sa malalaking tagapagsalita ang isang boses. Boses ni Clara. Kunin niyo ang bata at itago niyo. Walang pakialam ang asawa ko sa batang iyan, pero alam kong gagawa ng paraan ang nanay niyan na maganap ng pera. Kailangan kong 2 milyong piso ngayon din. Bumaksak ang panga ng lahat ng mga panauhin. Ang ilan ay napahawak sa kanilang mga bibig sa labis na pagkagulat. Ang pagkidnap ng isang inosenteng bata ay isang malagim na krimen, tila napako sa kinatatayuan si Clara. Palingalinga siya, naghahanap ng matatakbuhan. Ngunit mula sa likuran ng nga itim na kurtina ng bulwagan, lumabas ang 6 na alagad ng batas na nakasuot ng kanilang uniforme. Mabilis nilang nilapitan si Clara, pinilipit ang braso nito sa likuran at pinusasan. Wala akong ginawang ganyan. Gawa-gawa lamang iyan. Sigaw ni Clara habang nagpupumiglas. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha ng takot. Binitak niyo ako. Ikukulong kang batas hindi dahil sa inagaw mo ang asawa ko. Malamig na bulong ni Ligaya habang pinagmamasdan ang nagwawalang si Clara. Ikukulong ka dahil sinubukan mong saktan ang anak ko. Walang ina ang magpapatawad sa ginawa mo, dalhin na ninyo siya. Kinalatkat nga alagat ng batas si Clara palabas ng bulwagan. Ang kanyang nga sigaw ay unti-unting naglaho hanggang sa tuluyang lamunin ng gabi. Nang makbalik ang katahimikan sa bulwagan, lumingon si Ligaya kay Mateo. Nakaluhot na ang lalaki sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Wala nang natira sa yabang at pangarap ni Mateo. Ang katotohanan ay tuluyang dumurog sa kanyang isip. Ang babaeng inalipusta niya, ang asawang pinabayaan niyang magutom, ay ang nagmamay-ari ng kumpanyang pinangarap niyang pamunuan. Ipinagpalit niya ang isang bilyonaryang tagapagmana sa isang babaeng naging dahilan ng kanyang pagkalugmok sa utang. Gumapang si Mateo palapit sa mga paa ni Ligaya. Ang kanyang inupahang damit ay nagusot sa sahig. Lumuluha siya ng walang patit, ang sipon at lawe ay naghalo sa kanyang mukha. Patawarin mo ako, Ligaya.
Nakmakaawa siya, sinusubukang hawakan ang laylayan ng damit ni Ligaya ngunit mabilis na humakbang paatras ang babae. Naging bulak ako, naging tanga ako. Hindi ko alam na ikaw ang tagapagmana. Mahal na mahal kita, Ligaya. Mahal na mahal ko kayong anak natin. Bigyan mo akong isa pang pagkakataon. Babawi ako, magiging mabuting asawa at ama na ako. Parang awa mo na. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ligaya. Tiningnan niya si Mateo na parang isang basurang hindi nararapat kahit sulyapan. Mahal, paulit ni Ligaya, ang boses ay puno ng paguyam. Hindi mo ako mahal, Mateo. Mahal mo ang kapangyarihang nasa harapan mo ngayon. Kung ako pa rin ang asawang umuuwi na amoy mantika, duduraan mo pa rin ako ngayon. Ang 8 taon ng paghihirap ko ay sapat ng pambayad sa anumang obligasyon ko sa iyo. Wala na tayong utang sa isa't isa. Inilahat ni Ligaya ang kanyang kamay at isang makapal na folder ang iniabot ni Tristan sa kanya. Inihagis ito ni Ligaya sa mismong mukha ni Mateo na kalat ang mapapel sa sahig. Narito ang lahat ng patunay na iyong pagnanakaw sa pondo ng kumpanya. Kasama na riyan ang mga huwat na pirma at mga lihim na transaksyon na ginawa mo habang nagtatrabaho kay Ginong Tristan. Haharapin mo ang batas, Mateo, at titiyakin ko na mabubulok ka sa bilangguan hanggang sa huling araw ng iyong buhay. 2 alagad ng batas ang lumapit upang damputin si Mateo. Sumisigaw siya, nakpupumiglas, at tinatawag ang pangalan ni Ligaya at ng kanilang anak, ngunit hindi na lumingon pa si Ligaya. Tuluyan nang inilabas si Mateo sa bulwagan upang harapin ang kinahinatnan ng kanyang kasakiman. Bumalik si Ligaya sa entablado. Tumingin siya sa libu-libong tao na ngayon ay nakatinggala sa kanya ng may labis na paggalang at takot. Ang babaeng dating walang boses ay naging pinakamalakas na ingay sa buong silid ngayong gabi. Hindi lamang natin inaalala ang pagkawalan ng aking ama, matapang na pahayag ni Ligaya. Ngayong gabi, sinisimulan natin ang isang bagong kabanata. Ako si Ligaya, ang inyong bagong pinuno. At sa ilalim ng aking pamamahala, walang sinuman ang aapakan. Ang katapatan ay gagantimpalaan at ang pagtataksil ay parurusahan. Isang malakas at nakakabinging palakpakan ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Yumuko ang mga namumuhunan bilang pakilala sa kanilang bagong reyna. Sa gabing iyon, nakuha ni Ligaya ang katarungang matagal na niyang inaasam. Pagkatapos ng pagtitipon, lumabas sina Ligaya at Tristan sa balkonahe ng malaking gusali. Malamig ang ihip ng hangin na humahaplos sa kanilang mga mukha. Tiningnan ni Ligaya ang magandang tanawin ng lungsod. Payapa na ang kanyang puso. Ligtas na si Leo. Nakakulong na ang nga sumira sa kanyang buhay. At naitayo na niya ang dangal ng kanyang ama. Maraming salamat sa lahat, Tristan. Malambing na wika ni Ligaya habang nakatingin sa mga bituin. Kung hindi dahil sa iyo, baka patuloy pa rin akong nagtatago sa dilim. Ngumiti si Tristan at tumabi sa kanya. Utang ko sa iyo ang buhay ko, Ligaya. Ito ang tamang gawin. Ngunit bago pa man sila makapagdiwang ng tuluyan, biglang tumunok ang telepono ni Tristan. Isang pribadong numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang ngalabi. Ang kanyang nga mata ay nanlaki at tila nakakitang ng multo. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Ligaya. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kaba. May problema ba? Nakalalang tanong ni Ligaya. Ang super na nakabangga, sa akin nung gabing iniligtas mo ako, humihinga ng malalim na sagot ni Tristan. Nahuli na siyang natauhan ko, umamin siya, Ligaya. Hindi aksidente ang nangyari. May nagbayad sa kanya para patayin ako noong gabing iyon. Kumunot ang no ni Ligaya. Sino ang nagbayad sa kanya? Tumingin si Tristan sa loop ng bulwagan kung saan naroon pa rin ang mga pinakamalalapit na kaibigan at kasosyong ng ama ni Ligaya. Isa sa mga taong nasa loob ng kwartong iyan.
Isa sa mga pinagkakatiwalaan ng iyong ama, mahinang bulong ni Tristan. Nanlamig ang buong katawan ni Ligaya. Akala niya ay tapos na ang digmaan, ngunit ngayon ay naunawaan niya na ang totoong kalaban ay nakangiti lamang sa kanila sa buong magdamag. Sinusamga taong nasa paligid nila ang nagbabalak na angkinin ang lahat ng yaman at anong madugong laban ang kakaharapin ni Ligaya ngayon upang protektahan ang pamana ng kanyang ama at ang buhay ng lalaking nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon.